Hi, Alba fam! Kamusta kayo? Mm. Donna and Lawrence. Oy, follow nyo yung YouTube nila, yung Alba Fam Bam. Yan. Thank you, Ina, Rice, and Mark sa pagbate. Spot Pinoy will be having their first anniversary in Toronto on February. Don't forget to visit Spot Pinoy Facebook page and Spot Pinoy YouTube channel. This is Lawrence. Samahan niyo ulit kami sa aming Alba Buhay Canada. But bago ang lahat, mag-i-intro na kami. Good morning, Calgary. Welcome back to our channel. Today is end of my week. Yeah, end of her my week. Because I'm going to be off tomorrow. So medyo makaka-relax tayo. And pasundo na ngayon sa napakalapit na school ni Davon na nagsasakyan pa kami. Pero kailangan kasi ihatid siya sa daycare after, so kaya medyo mahirap. Although kayang lakarin, pero sa lamig kasi pag walang sasakyan. This is sobrang lamig. It's minus, ano ba ngayon? Kawawa ang bata. Minus 1 lang. Minus 2. It's gonna Minus show 2. when you watch. Thanks, love. Wow. Minus 2. So pwede pa. Ayan. Malapit lang naman. Andito na kami halos actually. Yeah. And kakauwi ko lang din from work. So ganito yung routine. After ko dumating, uwi ng bahay, pahinga lang konti, tapos sundo kay Davon. Yeah. And then uwi ng bahay, luto, lunch, then pahinga. Ganun ang buhay Canada. Oo. Dapat paulit-ulit. Pag hindi paulit-ulit, mahirap ang buhay Canada. Kasi hindi ka magkakaroon ng routine. So, lagi kang mag-advance planning, lagi kang kung ano pang kailangan mong gawin. Pero pag may routine, paulit-ulit na siya, sobrang dali. Yeah. So here, hindi ako kasya, pero yeah. Okay, so ikot-ikot lang. Laging mahirap yung parking dito sa school na Davon. Hanggang tong oras na, kasi lahat nagpipick up na yung mga magsusunduan, so agawan sa parking. How are you guys doing? Kamusta ang buhay Canada? Kamusta ang buhay Pilipinas? May new video ako about dun sa effect siguro ng tariff ni Trump. Hindi naman siya sobrang in detail talaga, pero at least makakatulong sa atin para maintindihan na hindi nga. Para maintindihan lang natin kung ano ang pwedeng mangyari sa atin. Kasi for sure, meron talagang mga apekto ng trabaho. Mahirap yung hindi tayo handa. So, yeah, critical talaga sa Canada na laging may ipon. Kasi nga, pag nagkaroon ng recession, pag nagkaroon ng malawakang job losses or closure ng kumpanya, may backup. May backup. Lagi kong sinasabi kay Donna, lagi tayo may backup plan. So right, nagpa-park lang ako, and after namin mahatid and lunchtime, tapos na ang first day, half of the day ng buhay Canada namin. Ganun lang kadali. So right, see you guys later. A few moments later. Hello, Alba Fam Bam! Driving lang, dahan-dahan. Kasi lahat kasi dito schools. So 30 lang ang takbo. Tawag ko dito takbong pogi lang. Ay, ang sakit talaga. Nagka-windburn pala ako. Ang sakit, di ako makatawa masyado. And kuya, you're the person of the day. Anong ginawa mo? Share to our fam bam. Yeah. Ano? Wala? And I
Your good manners and? Not bad manners. Okay. Teacher was So proud of me. So proud of you. Wow. Malapit na tayo sa daycare ni Devon. Ganun lang. Liko na lang. Malapit. Malapit ng magtanghalian din. So after nitong daycare, usually ginagawa na pagdating sa bahay, work pa ako siguro mga 1 to 2 hours while nagpe-prepare si Donna ng lunch. And that's it. We're done. Magla-lunch kami. Tutulog si Donna. Nanap. Nanap. Kasi nga 3 AM siya kaninang umaga. After nap, Tsaka kami work kakain. ako and then pasundo na. Ulit. Yeah. And that's the day. That's the end of the day. So right, see you later. Hi, Fam. fam. Okay, gamit namin ngayon ang van. Eh, hindi pa to nakaka-experience ng car wash Simula ever nung this year. So, papa-experience namin siya. First time at ang dumi-dumi na niya. White pa naman. Yeah. Okay, so Shell car wash plus dito tayo sa touchless wash. Hindi ko alam anong ibig sabihin. Basta mukhang automatic siya. So, let's see. Oo nga, kasi meron sila iba-iba. Wash. Touchless wash, soft, soft touch. Wash. At saka ano yung nandun sa kabila? Wand wash. I just want a car wash. Bakit ganun? Bakit Ang daming sobrang pagbibili. hirap? Hindi. I think yung wand wash is water lang talaga tsaka soap. Tapos ikaw yung magpupunas. Okay. Walang machine involved. Pero may vacuum na rin daw dun eh. So, hindi ko alam. Okay. Ito, soft touch. Ayoko ng soft touch, of course. Hindi ko alam kung ano siya. Pero dahil may soft siya na word, ayaw ko yun. Gusto ko hard wash. Yeah, para clean na Kasi clean. medyo, hindi naman tayo sensitive with regards to the van kasi second hand naman siya. So may mga gas na siya. So I think yung pag mga talaga, brand new. Soft touch or wand wash. Yeah. Meron pang car sa loob. So hindi pa kami pwedeng So mag-intay bayad lang kami here. dito. Yeah. Get the receipt. Okay, paano nga ako love yung side mirror lang? Pa-close ako. Para lang hindi siya ay hindi, sige. Okay hindi lang. naman siya pala. Unlike dun sa Petro Canada kasi. Okay, just need to make sure na naka-close lahat ng windows. Alright? Ayun na. Let's Let's go. Enter slowly daw. Slowly. Party car wash na naman to. So this is Shell. Tapos. Oh. Ba't ganon? Ba't parang Wait lang, hindi pa. Iyan siguro ba't parang hilaw? Ayan, buo. Oh. And that's it. Parang hindi si Daddy masaya sa nangyari. Wala yung Andyan sa kabila yung parang may brush. Soft touch pala ang tawag doon. You see? sauce dapat doon sa kabila. Yeah. Diba, yung rims yung palatandaan. Ito lang. Shell car wash. Okay, check. Wala. Malinis-linis naman siya, pero hindi talaga dapat talaga yung may brush ng konti. Kasi hindi siya pero okay naman. Looks okay to me. Yan. Pwede na. Pero hindi ako masyadong satisfied. Yan, nalinis naman yung rims. Okay naman siya. Pwede na. Yun hindi siya natanggal But yeah, that's it. Hello fam. Yeah, so I was thinking about it. Kakatapos ko lang mag-dishwash actually. So hindi ko natuloy yung updated eligible occupations for
tier 2 and tier 3. So anyway, recap muna natin kung ano yung mga napag-usapan natin dun sa last video ko about spousal open work permit. So again, for international students, para madala nyo yung mga asawa nyo, kailangan na nag-aaral kayo ng masters, 16 months or longer. Usually naman yung mga masters naman na courses is, for example, MBA, or yung katulad nung kay Donna is Masters in Hospitality Management. So naglalast talaga siya ng 16 months or more. Pero I think may mga executive MBA programs or may mga executive master's program na naglalast lang for 8 months or 12 months or a couple, maybe 14 months. So hindi yun pwede magdala ng kanilang mga asawa or kanilang mga loved ones in a sense. So first criteria is master's program dapat, 16 months and above yung duration. Next is doctoral program. So yung mga nagdo-doktor, not necessarily doctor of medicine, pero meron namang doctor in business. I think lawyers would be covered as well. And yeah, other doctoral. Merong nakalista din ng mga eligible occupations. So nung tiningnan ko siya, it's actually state specific. So meron for Quebec, French-speaking courses, yung mga nandun. For example, British Columbia as well has their own eligible occupations. So mga midwives, bridging course, as well as practicing nurse. So yun post-diploma yun. So meron specific for each state na mga eligible programs din. So for international students that are coming to Canada, please do your research first. Kasi syempre ayaw naman natin and preference natin na kasama natin ang ating mga pamilya. So kung isa kayo doon sa mga international student na nagbabalak pumunta dito and kasama yung wives or husbands nyo, please do your research first. And then for tiers 2 and 3, nilabas na nila. It was good news for some, it was bad news for most. But yeah, may kilala kami, sister of Sis Monette, si Miriam. So early childhood educator siya. So pasok siya sa listahan. Anyway, I'll provide the list dun sa mga eligible occupation. We're going to provide the link in our comment down below, as well as yung summary ng mga diniscuss ko earlier. So, may nagtatanong sa amin, Bro Lawrence, kung kayo ba, kung sa inyo at nagbabala kayong mag-international student, and ito yung mga rules or mga nangyayaring pagbabago sa Canada, tutuloy pa rin ba kayo? Malaki siguro yung chance na hindi. Pero, knowing na ang course ni Donna ay masters, and then I think pag graduate siya, malaki ang chance of employability. Plus yung sa akin naman na work, I think mabilis din akong ma-employ. And yeah, which is yun din yung nangyari before kami umalis ng Singapore. I think tutuloy pa rin kami. It's just that naglabas din ang Canada or ang IRCC ng updated provincial nomination program na more or less nagbabawas sa lahat ng mga states kung ilan yung mga provincial nominees nila na pipiliin lang. So for example, here in Alberta, if I'm not mistaken, I think it's around 8,000 to 9,000 yun originally before. Ngayon, nasa 4,000 na lang. So parang half or 50% na lang ang pwede. Yung ibang state nga nagrereklamo kasi hindi naman madami yung international students sa kanila and yung mga workers din kailangan nila. So nagrereklamo sila bakit binawasan din yung provincial nomination program numbers nila. So ganun talaga. I think they're still aligning the numbers and of course their end goal here right now in a few months or few years pa siguro ay magbabawas talaga ng tao. And going back pala dun sa student,
kanina, international student kanina, kung temporary or foreign worker ka naman, ang kailangan mo for the PGWP is pasok din dapat dun sa Tier 0 and Tier 1 na work para madala nyo yung mga spouse nyo. So, Tier 0, Tier 1, ito yung mga managerial. Tier 0 is managerial, executive. Tier 1 naman are professionals, usually university degree graduates. Tier 2 and 3, yun yung sabi ko na ilalagay ko yung listahan. But those are the normal highly skilled, kung tawagin dito. Highly skilled occupations ang considered for the Tier 2 and 3. Again, please do your research kung nagbabalak pa lang kayo pumuntang Canada. Kailangan talaga and importante talaga na malaman nyo yung pathway nyo rin kung paano kayo magiging PR dito. So I agree with all the previous comments dun sa last video ko na yes, being an international student, there's no guarantee that you could become a PR or a permanent resident. It's just that there are ways if alam nyo kung, or if you've done your research, there are ways to become a permanent resident. You work for under tiers 0, 1, tier 2, tier 3 jobs. You'll be with your family. Of course, sobrang mas magaan na yun. And then after that, you try to make or try to research about the provincial nomination program. Mas mahirap kasi nga binabaan nila yung mga numbers ng pwedeng i-nominate. So parang mag-aagawan kayo ngayon. So instead of 8 or 9,000 ang pwede, 4,000 na lang. So mag-aagawan talaga kayo. So pataasan pa ng points yan kasi may point system din ang provincial nomination program. Depende dun sa state or dun sa province na kung saan kayo mag-a-apply. So I guess dun ko na lang tatapusin yung video. I hope you learned something new. Please comment down below kung ano yung tingin nyo na pwedeng gawin ng ating mga kababayan for their pathways, considerations, kung ano ang okay din na provinces na pwedeng in a sense siguro mas magaan. But yeah, so far this provinces like Ontario, British Columbia, I think third would be Alberta and Ottawa. Really, it would be harder kasi nga nagbawas pa ng provincial nomination program numbers. So, ayun. So, dito ko na lang tatapusin ang video. Again, thank you for watching. Please like, share, and subscribe. And comment down below kung ano nga yung tingin yung mga pathways na pwedeng tingnan ng ating mga kababayan. And any topics that you would like us to discuss, please add them as well. So, God bless everyone and have a great weekend. So that's it for today. See you on the next video. Please don't forget to subscribe. Salamat ng marami and God bless you all. Hang loose.